sa 3 araw nilang rally. Ngayong araw, in-interview si Ombudsman Boying Rimulya. Matindi ang mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kahit pa 10 milyon ang magraling sa Iglesia ni Cristo, kahit pa daw 10 milyon yan ang mamobilize ng Iglesia ni Cristo sa rally nila, hindi raw niyan kayang pigilan ang determinasyon niya na kasuhan ang mga dapat kasuhan at ma-issuehan na ng arrest warrants ang mga dapat makasuhan. Ganun katindi yung mga bitaw ni Ombudsman Boying. Ganun Kahit pa daw gaano karami ang umattend sa rally ng iglesia, 10 million pa yan, yung mga pinangalanan na mga sangkot sa mga anomalya sa flood control, mga matataas na officials yan, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, pati yung mga dating senador, si Bong Revilla, si Nancy Binay, pati si Mark Villar daw, pag-aaralan na yan. Pero ang sigurado na, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, itong sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bong Revilla, pati daw yung yung Maynard Ngo, yung mga binanggit ni dating DPWH Yusek Bernardo. Ano yan? Yang mga yan, ano na yan? Kahit pa anong gawin ng Iglesia ni Cristo, malaking rally pa man yan, dahil sabi ni Ombudsman Boying, trabaho niya bilang ombudsman, nakasuhan ang mga yan. Siya ang nag-apply sa trabaho na yan ayon sa kanya. Kaya gagawin niya yung dapat niyang gawin. Kasi ginusto niya yung trabaho na yan eh. Kaya gagawin niya daw yan kung anong tama, kung anong dapat para sa bayan. At ito ang matindi mga kabunyog, mga kababayan. Ito ang matindi. Nag-set siya ng sarili niyang deadline bago ang December 15 o kaya December 15 ayon sa kanya. Sigurado, kumpirmado ni Ombudsman Boying Rimulya. By December 15, may warrants of arrest na kina Chis, Jinggoy, Joel Villanueva, Bong Revilla, Nancy Binay, pati yung bagman ni Chis Escudero na si Maynard Ngo. Yan. Yung mga may mga malilinaw ng mga ebidensya, testigo. Pati syempre sila Diskaya, pati sila Bryce Hernandez, kahit naman na-admit provisionally sa Witness Protection Program, sila Bryce Hernandez, kakasuhan pa rin sila. Kaya, at ang sinabi mismo ni Ombudsman Boying, by December 15. Ganun kasigurado, Ganun kasigurado. Kasi, next week daw, ipa-file na yung mga kaso sa Sandigan Bayan. Next week. So, kung maipa-file nga naman yan next week, hindi aabutin ang December 15, maglalabas na ang Sandigan Bayan ng mga warrants of arrest. At kung malversation man ang ikaso, basta't malaki ang amount, no bail yan. Kung plunder din, no bail. Bakit kasi minsan hindi plunder ang kinakaso? Malversation. Kasi mas madaling i-prove ang malversation. Ang elements ng crime ng malversation, mas madaling i-prove. Kumbaga, doon kasi sa nangyari sa mga kaso nila Revilla, nila Jingo Estrada, nila Enrile, doon sa mga plunder cases nila nagkaroon ng mga jurisprudence. Ibig sabihin, ang mga desisyon sa mga kaso nila, na-acquit si Revilla, na-acquit si Jinggoy, na-acquit si Enrile. So kung gagamitin mo ang plunder, masyado nang mahina ang laban sa plunder. Kasi yung mga desisyon sa mga cases na yon, yung mga PDEF cases nila Revilla, nila Jingo Estrada at saka ni Enrile, yung jurisprudence hindi na pabor sa pag-prosecute ng plunder. Masyado nang mahirap i-convict ang akusado sa plunder. Pero kung malversation, basta't mataas yung amount, non-bailable pa rin naman yan eh.
non-bailable. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sinigurado na ni Ombudsman Boying ipa-file na nila ang kaso next week. At matapos nilang ma-file ang kaso next week, lalabas na ang mga warrants of arrest sa mga senador na yan. Ha? Kaya siguro makakaano tayo. Ano kaya, no? Imaginin nyo yun. Ha? Sabay-sabay na lalabas ang mga arrest warrants ng mga yan. Tapos, ano ba kaagad yan? Sabay-sabay halos na i-implement ang pag-arrest sa mga yan. Ha? Matindi yan. Mainit talaga ang ating bago magpasko, mainit ang politika natin bago ang Kapaskuhan. Medyo mabigat. Ang daming aarestuhin. Si Bato, plus itong mga senador at mga makakasuhan dito sa anomalya sa flood control. Grabe. Talagang mabigat itong mga nangyayaring ito. Kaya siguro pinipigilan ng iglesia Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng rally nila. Kasi mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, mga yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya siguro pinipilit nilang mapigilan pa yung paglabas ng arrest warrants sa pamamagitan ng rallying ito na 3 araw, ma-pressure ang mga ahensya ng gobyerno na wag ituloy-tuloy yung mga planong kasuhan. Sila Jinggoy, sila Chi, sila Joel Villanueva. Pero anong sabi nga ni Ombudsman Boying, hindi. Kahit pa 10 million daw ang mag-rally na Iglesia ni Cristo, hindi mapipigilan ang pag-file ng kaso at hindi mapipigilan ang paglabas ng warrants of arrest sa kanila. Aarestuhin sila bago mag-December 15. Yan yung sinasabi ni Ombudsman Boying. Kaya mabigat ito. Sa bagay, sa part siguro ni Ombudsman Boying, pangalawang buhay niya na kasi yan eh. Kumbaga, grabe yung pinagdaanan niya na bypass yata siya, bypass operation. Tapos nagkasakit pa daw pala siya ng leukemia. Kaya kumbaga itong niya ngayon, itong buhay niya ngayon, parang ang gagawin niya para na daw sa bayan eh. Pagsukli niya sa Panginoon, sa binigay sa kanyang pangalawang tuloy-tuloy pang buhay. Kasi kung daw, ang hirap ng pinagdaanan niya. So ngayon parang ang gagawin niya para sa bayan na. Para sa bayan na. Sinabi rin ni Boying Rimulya, mahirap din sa part niya kasi mga nakasama niya raw yan. O kumbaga naka-engage niya yan, yung mga yan. O nga naman, naging siyang congressman eh. Ay marami diyan mga congressman, sila Joel Villanueva naging congressman, sila Chis Escudero. So sabi niya, nagsama sila niyan. Kaya medyo mabigat daw sa kanya. Pero dahil trabaho niya, gagawin niya. Yan. Saludo rin tayo dito kay Boying Rimulya. Sana hindi siya magbago. Pangalawa, sana lahat niya talaga panagutin. Kahit naman alyado ng Marcos o ng administrasyon. Basta't may kasalanan sa anomalya, sa flood control, dapat managot, dapat kasuhan. Sana. Pero maganda ito dahil talagang sinabi niya na by December 15, may arrest warrants na lalabas. Ayun, abangan natin, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.